Kung ito ang makikita mo sa huling panahon at nabubuhay ka rito, ano ang gagawin mo? Lalo kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Bago natin pag-usapan kung ano ang dapat natin gawin, bakit nga ba nagiging epicenter ang bayan ng Diyos o ang Israel? Siglo man ang nakalipas, hindi nawawala po sa trending taon-taon kung ano ang nagaganap sa bayan ng Israel at kung sino yung inaatake nila at ang umaatake sa kanya. Bakit nga ba ganito ang itsura ng Israel? Gusto ko pong maunawaan nyo kapatid na bakit nag-i-stand ng Israel sa panahon pa rin ngayon? Dahil ito ay bayang pinili ng Panginoon. Binukod ng Diyos, special para sa isang layunin upang ipakita ang kadakilaan ng Panginoon sa buong mundo. Hindi dahil sa marami sila, kundi pinakamaliit sila. Actually, singlaki lang ng Batangas kung ikukumpara ang laki ng Israel sa laki ng Pilipinas. Maliit lang ito. Kumbaga, isang bayan lang po ng Pilipinas ang laki ng isang bansang Israel. Napakaliit lang po nito. Pero nag-i-stand pa rin kasi nga may pinapasabi ang Panginoon kahit sa panahon natin. Sabi ng Deuteronomy chapter 7, sapagkat binukod kayo ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga tao, kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos na maging espesyal niyang mamamayan. Pinili kayo ng Panginoon at minahal, hindi dahil sa marami kayo sa ibang mamamayan, kundi dahil kayo pa ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at tinupad niya ang kanyang pinangako sa inyong mga ninuno. Ito ay mananatili hanggang sa pagbuo uli o pag-unite ng mga Israelites kasi nga nagkawatak-watak po yung mga Israelita sa panahon ng Biblia. At kapag nag-reunite na po mga literal na Israelites, diyan na po darating ang wakas at malapit na po ang Panginoong Hesukristo na dumating muli. At sa ngayon nakikita po natin na iba ang behavior ng mga Israelites kasi nga naglaganap po o nagwatak-watak yung mga lahi ng Israel. 12 tribes po yan mga kapatid. The nation of God will stand before the end times. Tutuparin niya hanggang sa huling salinlahi ng mga ito. Sabi ng verse 9, isipin nyo na ang Panginoon ng inyong Diyos ay nag-iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Ngunit hindi siya magdadalawang isip na ibagsak ang mga napopuot sa kanya. May pakikipagtipan po ang Panginoon at kapag sinabi niya yon, gagawin po niya. Kaya yung Israel, ganyan ang nangyayari kasi nga merong layunin ng Panginoon sa bayan na yan. Kahit maliit po na bansa, kapag kumikilala sa Diyos, sumusunod sa Panginoon, talagang mag-i-stand at sasamahan ng Diyos. Yan ang pangako niya kahit sa mga spiritual Israelites na nampalataya sa Panginoong Hesukristo. May specific na layunin bakit ganito yung nangyayari. Pangalawa, dahil nga po merong role ang Israel, Temple of God sa last days, before end times. 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing ng Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Pinapanatiling nakatayo at isang bansa pa rin ito dahil may napakalaking role na gagampanan. Epicenter ang Israel sa mga propesiya na inaabangan sa huling yugto. Anumang nagaganap dito ay pwedeng manifestation sa ancient prophecy. Kaya hindi kagulat-gulat na ito ang nababalita. Instead na matakot, maging guided tayo ng Holy Spirit para magampanan natin yung role natin na i-share ang gospel sa ibang tao at mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Gagawin po ng kaaway na hindi matupad yung mga natitira pang propesiya upang isumbat po na hindi totoo ang salita ng Diyos. Pero ano man ang gawin po niya, hindi po mangyayari yan. Hindi natin dinidina yung realidad. Pero mas kailangan nating gawin yung mga gampanin at role po natin as a believer of Christ. Kaya hindi po pananakot ang mga bagay na yan. Yan ay katotohanan na tayo po ay lumalakad sa mga huling panahon. Nabubuhay tayo sa mga propesiya. Pangatlo, ang Arkanghel Miguel ay nagbabantay at nakikipaglaban para sa bayan ng Israel. Specifically na siya mismo yung nagbabantay sa bayan ng Diyos. Daniel chapter 12 verse 1, sa panahong iyon, darating si Mikael, ang makapangyarihang pinuno na nagtatanggol sa iyong mga kababayan. Magiging mahirap ang kalalagayan sa mga panahong iyon.
At ang matinding kahirapang ito ay hindi pa nangyayari mula na naging bansa ang Israel. Ito ay tribulation period. We don't know kung tayo po ay nabubuhay na sa tribulation period o tayo po ay inahanda papalapit po sa tribulation period. Pero ito yung natitiyak, mayroong nagbabantay at nagtatanggol sa bayan ng Israel. Isa sa pinakamataas na antas na anghel sa buong sangkalangitan. Can you imagine, laksa-laksang tao ang itutumbas sa lakas ng arkanghel pero hindi pa rin magagapi ang nag-iisang anghel. History po ang magpapaliwanag sa atin kung gaano kalakas ang isang anghel. Hindi pa nga po arkanghel ang sinasabi dito warrior angels lang. How much more kung arkanghel ito? 2 King chapter 19 verse 35, kinagabihan pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria at pinaslang niya 185,000 kawal. Kinaumagahan, pagising ng mga natitirang buhay, nakita nila ang napakaraming bangkay. Ilang po bayan ng Israel literally ang nililigtas ng Diyos, kundi yung bayan ng Diyos spiritually. Daniel chapter 12, pero ililigtas sa paghihirap ang iyong mga kababayan na mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Lahat ng kumilala sa Diyos at tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay merong patnubay ng Diyos. Yan ang dahilan bakit ganito lagi ang itsura ng bayan ng Israel. Ito man ang nangyayari, hindi natin dapat katakot ito. Oo, terrifying yan. Kasi nga, pwedeng magkaroon ng isang malawakang digmaan sa buong mundo. Don't be afraid. Don't be dismayed. We know God is in control. Tandaan natin na ang mananalo pa rin ay ang Panginoon. Sapat na po'y napakinggan natin upang pagkatiwalaan natin ng Diyos sa ating buhay. At manatili tayo sa ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. Panalangin natin ang bawat mamamayan ng Israel, ang mga kumilala sa Diyos, ang mga makakakilala pa lang sa Diyos at gagamitin ang buhay mo para makakilala ang iba. Salamat kapatid, marami ka namang natutunan at patuloy na lumalim ka sa pananampalataya natin sa Panginoon. Huwag mo kalimutang mag-subscribe, follow. Kung may tanong ka, let me know in the comments section. Pasensya na kayo kung magulo po yung ating background. Ganun din po, medyo annoying yung mga lumilipad-lipad na yan kasi nga hindi pa po ayos yung ating place. Ginagawa po natin yung pinakamabuti natin, pinakamabilis para maging maayos po yung itsura ng ating studio. Ganun pa man, patuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. God bless sa mga kapatiran po natin sa loob ng bansa at sa Pilipinas at nasa ibang bansa. God bless you kapatid. Papakita ko lang po sa inyo yung harapan. Bakit po gumaganon-ganon yung buhok ko? Ayan po, bukid na bukid. I pray na maihatid ko po sa inyo yung mensahe ng Panginoon. Okay? God bless you.